Nako, tila nararamdaman na po yung sinasabi ng marami, lalo na ho ng mga political analyst at iba pang observer, na magiging lame duck na po ito hong turing kay Pangulong Marcos Jr. matapos po yung 2025 elections na kung saan ay napakasama ng performance ng kanyang administrasyon. Particular po yung mga kanilang ibinandera na kandidato sa ilalim po ng administrasyon. At ito ho matindi. Ang nangyari mga kababayan ay sa Victory Party ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Tako, isa lang po ang sumipot. At ito pong si Senador Lito Lapid lamang ang sumipot sa Alyansa. Bagamat siyempre 5 rin naman ho sila, di ba? Kay Lito Lapid, si Pia Cayetano, Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo. O yung po mga lumusot, bagamat hindi po sila mayorya, pero inisnab inisnab ho at kaya may mga bulog-bulungan na talagang masama ang loob ng maraming mga kandidato sa ilalim ng alyansa dahil sa naging masamang resulta ng eleksyon. Eto, panoorin ho natin yung report at na kung saan nagkaroon po ng parang pasasalamat, pero isa lang po ang dumating. Ito, panoorin po natin itong report mga kababayan at parang ito tila ngayong araw na ito ay naramdaman na po ni Pangulong Marcos Jr. yung sinasabi sa kanya na lame duck na po siya bilang Pangulong ng ating bansa. Ito po Tila lumalakas ang ugong kaugnay sa tampo ng ilang miyembro ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang senatorial slate ng administrasyon. Hindi lahat ng 11 miyembro nito ay pinalad na makasama sa winning 12 candidates na naiproklama na kahapon. Ilang oras matapos maiproklama ng COMELEC, ang 11th placer lang na si re-electionist Senator Lito Lapid ang dumalo sa Thanksgiving party kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman ito big deal sa Pangulo. Sa halip, nakiusap siya na isantabi muna ang pamumulitika at focus na sa serbisyo publiko. Pero maski ang Pangulo, inaming sana ay naging mas maganda ang resulta ng halalan kung hindi lang 6 ang nagwagi mula sa kanyang senatorial slate. We all wish we had better results, but we live to fight another day. And now it's time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues, but developmental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of these things. Pinasalamatan niya ang media dahil naibabalita ang kanyang panig sa kabila ng mga isyu na umusbong na nakaapekto rin sa pagkapanalo ng kanyang alyansa. Kabilang na ang pagsibat ng kanyang kapatid na si re-electionist Senator Amy Marcos mula sa alyansa sa gitna ng kampanyahan. Gayon din ang paglalim pa ng sigalot sa pagitan nila ni Vice President Sara Duterte na kalahati ng kanyang unit team noong tumakbo sila noong 2022 at ang pag-endorso ni Duterte sa kanyang kapatid at isa pang miyembro ng alyansa na si Camille Villar na nagpalabo kung sino-sino nga ba ang magkakakampi. Pagka meron kaming nakikita in media, pagka meron kaming yung ating narrative, ang ating storya, ang ating panindigan, alam namin that you are clearly working and doing your job. And that is what we saw in this last political cycle. So let's keep it up. Let's keep it up. Let's let people know what we're doing. Let's let people know that we are going to continue to work hard now and put the... Okay, so yun lang ho mga kababayan at talagang wala. Hindi man lang sipot. Siguro maunawaan po natin na hindi na po sisipot. Maaaring talagang hindi mo maalis na masama ang loob. Yung mga natalo, di po ba? Sino-sino ba yung mga natalo? Senador Bong Revilla, si Mayor Abby Binay, Senador Tol Tolentino, sino pa ba? Yung mga si Manny Pacquiao o yung mga natalo ho sa ilalim po ng alyansa.
siguro maunawaan mo na hindi na po sila makakarating. Pero yung mga nanalo, sina Senador Ping Lacson, Senador Tito Soto, Senador Erwin Tulfo, yung mga nanalo, Senador Pia Cayetano, siguro dapat nakasipot man lang. Pero yun nga ho, may mga mausap-usapan na tila, na kung saan ay parang yung na masama po ang loob. At 'di ba nakapagbitiw nga ng pahayag ito pong si Senator Ping Lacson na hindi po nagamit yung makinarya ng administrasyon. Kasi ganyan kadalasan ho, mga kababayan, kapag midterm elections, halos lahat po ng mga politiko, mga kandidato ay nagdanais na sila po ay mapabilang sa slate o sa ticket ng administrasyon. Bakit ho? Lalo na kapag midterm election kasi yung sinasabing makinarya, resources kasi yun nga, may ulit nga na 20 billion daw ho ang pondo, pero wala naman magkumpirma. Pero yun po yun ang mga report na budget po. So, biri mo, makinarya, lahat po ng mga lokal na official nationwide, nasa ilalim po ng pangasiwa ng Malacanang, di po ba, sa pamamagitan ng DILG. So, marami po nagsisiksikan, halimbawa, kakandidatong senador, at makakabawas ka rin sa gastos dahil sa ang partido ang gagastos sasalo sa lahat po, pupunta kayo sa ganitong lugar, pagdating nyo ron, may tao na, kompleto na. So, magsasalita ka na lang. At bukod doon dyan, kung gusto mo talagang makasiguro, ay magsasarili ka ng kampanya. So, dito ho, mga kababayan, pero sino ho ba talaga ang totoong nagpatalo rito? Kasi ngayon, nagsisisihan nagsisisihan, pero sabi ni BP Sara, hindi yung presidente. Ang daming kapalpakan, di ba? Siyempre, ang tunay ho na hinaing ng taong bayan ay, di ba, yung kahirapan, tapos nadagdagan pa ho yung problema sa, dito ho, yung issue ho na kawalan ng pagbibigay ng due process kay dating Pangulong Duterte na inaresto at agad na dinala sa ICC. So talagang naging emosyonal po ang taong bayan, ang mga botante, di po ba? So ganun pong nangyari. Tapos bukod doon sa impeachment, alam niyo ho, talagang siguro pinakamainam na gawin ho ng Pangulo, tapos na yan. Sabi niya nga ho, kalimutan na raw po ang politika. Ayun. So, siguro ay kapag ganito ho, mga ultimo ganito, victory party, hindi po sinipot, lilitaw ho, tama ho yung ilang mga nag-oobserba na parang lilitaw di umano na lame duck na ang presidente. Ito, alam niyo ho, talagang pinaghandaan ito hong yung sa alyansa, mga kababayan, talagang pinaghandaan po yung dinner na ho yun. Pero nyo, may mga pangalan pa ho na nilagay na nakasunod do sa pangalan po ng mga ng mga kandidato. Grabe ho talaga ito. Panoorin ho ninyo. Ito Ito, sige, tingnan nyo. Pinag-isipan. Ayan panoorin nyo. Ayan yung ipinangalan sa mga tumakbo sa ilalim ng alyansa, nanalo man o natalo. Para sa ayun so talagang lahat to sa menu. Kita mo yung bawat pangalan ho ng mga kandidato ay nakalagay pa ho ron, talagang in-ready ho Talagang sabi natin, pinaghandaang mabuti. Ito, ang nakalagay ay Ben-Hur Ricarne. Ayun, ito Tapos Cosmopolitan Bong Island Iced Tea. Diba? Siyempre si Bong Revilla. Tapos ito yung sa cocktail ho, di ba? Tapos Pia Colada. Aba. Tapos ito Daping Martini. Ayun. Tapos meron Blue Supremo. Siyempre Supremo, alam niyo naman si Lita Lapid. Yung si Ping Martini, si Ping Lacson. Tapos ay ito rin Manny's Knockout Punch. Si Manny Pacquiao. At Mojito Soto. Aba, grabe ho ito Gin and Toll. Ayun. Tapos meron pang E.T. Espresso Martini. At Classic Margarita Bill. Tapos meron doon All the Way Allianza. So, yan ho mga kababayan, yung sa
Thanksgiving dinner. Ayan, tignan niyo, panoorin niyo ha, mga kababayan. Ito, ayan. Talagang pinaghanda na yung mga pangalan na isununod sa mga kandidato. Talagang ipinilit na bawat, halimbawa, order ka sa kung ano man gusto mo, nakasunod do sa pangalan ng kanilang mga kandidato. Ayan, panoorin nyo yan, ha? Okay? So, yun, kaya lang, ang masakla po ay si Senator Lito Lapid lang po ang dumalo at ito pong si Pangulong Marcos Jr. So, yun po, at nabuo ang kaisipan, nako, mukhang may sama ng loob, yung iba. Siguro yung mga natalo sa akin, okay lang ho yun eh. Pero dahil sa kapag ganyan natalo ka, parang ang hirap din lumabas eh. Di ba? Labas ka, palagay ko pag ganyan, medyo magmumukmukha muna sa isang lugar na wala akong nakakita sa iyo maliban sa iyong mga pamilya, tapos medyo rerepasuhin mo, bakit ba ako natalo, kung ano man, bagamat iba, tanggap na ho, natalo, talaga wala naman humagawa, kundi tanggapin, at bawi na lang ho sa 2028 elections, pahinga muna. Yung iba naman ay talagang napakasakit ng loob na bagamat yung nanalo, kasi meron akong narinig may mga nanalo, pero hindi po sila naging kontento sa performance ng alyansa ng administration party. Kasi kung saan may itataas pa eh. Pero yun, maraming pagkukulang. So, yan na ho. Pero dito lumilitaw at yung usapan na tila lame duck na ho, si Pangulong Marcos Jr. at hindi niya naman, kasi pag lame duck, kahit nakaupo ka, parang wala ka na rin control, no? Sa mga mamabatas, lalo sa Senado, ngayon lang ho, victory party, dinner ho, Thanksgiving. Hindi na sumipot yung mga nanalo. Paano ba sa ibang mga issue na isa sa alang-alang ng isang senador, yung kanyang magiging kinabukasan sa politika para po sa 2028. Yun ho. Kasi papatapos na, napakaaga ho na nangyari, no? Kasi kadalasan, yung mga ganyan na sinasabing lame duck, at least 1 year na lang bago matapos ang termino. Pero ito, 3 years pa ho eh. Pero abangan ho natin kung saan patutungo ito. Importante ho, mga kababayan, basta't lagi hong masigla yung ating demokrasya at kahit nasabihin natin na medyo humina ng kontrol ng Pangulo sa dalawang, dito particular sa mga senador, sana, alam ko naman na yung ating mga senador at iba pang mamabatas ay kapag nakita nila na para po sa ikabubuti ng lahat ng mga Pilipino, siguro hindi naman po nila haharangin yung mga panukalang batas ukol dyan. Okay, so sa mga bago lang ho na mga subscriber ho dito po sa ating YouTube channel, nag-subscribe na po kayo. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa ating mga issue na tinatalakay araw-araw. Okay, maraming salamat. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.